Okay. Good morning, good morning. May kapiling ako. May kapiling po ako. Ayan sila. Ayan. Hindi ko kinuha yan para dyan kayo magano. Ito yung kapiling ko. Ayan. Mga aso. Higa ko eh. Hindi ko kinuha yan para dyan kayo. Higa ko. Makulit, makukulit eh. Ganyan po kami dito sa bahay. Ay, ilagot ako. Pero kasama, kasama ko po sila. Yung aking mga sitso. Ito sitso din. Ito sitso din ito. Ito yung spring. Ito yung tatay nila. Si Winter. Ito. Makukulit. Maganda meron ganito pala. Nakakapag, yung stress ka na ba? Higa ka lang kasama ko sila. Masaya. Ano po yan? Ito po nga yung mga sitso. Ito si Spring at saka si Tuding. Itong dalawang ito magkapatid ito. Ano na sila? 6 months na sila sa July 12. O ilang araw na lang. Itong tatay nila ito. Ito nanay dumating. Nanay, si Summer. Bigla pong dumating ang nanay. Ayan, apat sila. Hindi alas din na ako makita. Sila na lang nagpapakita. Mahilig sila sa video rin eh. Nasanay kasi sila sa binibideo-video sila. Ayan, apat sila. Yung nanay si Summer. Bali sa isang buwan, August, 5 taon na. Itong si Winter, yung tatay, 2 taon naman yan. Kaya unang bunga sila yan. Apat yan eh. Kanya nagay na yung dalawa. Naiwan sa amin si Chuding at saka si Spring. Pareho lalaki yan. Nakaapat sila, puro lalaki. Ako rin na nagpaanak sa kay Summer. Nung mga anak siya, ako na rin ang nagpaanak. Kasi may karanasan ako na nag-aalaga ako ng baboy sa probinsya. Pati yung pagpapanganak ng baboy, naranasan ko yan, natutunan ko. Kaya sabi ko, yung baboy ka eh, dami eh. Ito kaya nga pa. Kanya nakangaso siyempre, maliliit. Eh, si Chu sila eh. Kaya nagtyaga ako, panood sa YouTube, paano ginagawa nung nagpapanak. So, dyan tayo nakakuha ng technique. O ano, kaalaman. Ang kaalaman lang pala dyan, pag talagang Jody na yung ano, talagang mga po, dapat palang gagawin. I-injection na siya na para umiri. Tapos, pag na-injection na, sunod-sunod na yan. Sometimes medyo mahaba ang difference, pero pag nagsimula ng mga anak yan, asahan mo, matatapos din yan kagad. Kanya lang, sa baboy, mahirap din kasi matagal eh. Kung minsan hinahabot ng gabi, or kaya kung minsan mga anak ang baboy sa gabi, bihira yung araw eh. Kaya puyat. Ito nga, si Summer, gabi rin siya ng anak. Gabi rin, ang hirap din. Akala ko wala na, bandang uli eh. After 1 hour, umirig bigla. May lumabas na isa. O, nakaapat siya. Malusog sila. Kasi hindi ko nang pinababayaan ng mga check-up. Lalo na sa Summer, nung buntis, siyempre kailangan niyang prenatal, parang tao yan, prenatal, ika nga. Kaya mahal natin yan. Man best friend yan, mga aso. Hindi natin pwedeng basta pabayaan yan.
Po, ganyan ang pag-aalaga ng mga aso. Ang pagkain nila, puro bagong luto. Eh, nakapagluto na ako, nandun pinapalamig ko lang. Atay, balon-balunan, ng manok, with kamote. Kaya lang, naubos na yung picho. Niluto ni Mrs. Kapon yung makalawa yung picho na tinola. Yan. Pero pagka may picho, lagi may picho naman yan. At pinapakain ko po sila. Inaalo ko sa kanin, nilalamas ko yung atay para malasa. Yan. Tsaka ko kasama yung kamote para masarap, para manamis-namis ba. Yan. Lagyan mo ng kamote. O kaya, ibang gulay, halimbawa, yung ano pa ba ito, yung kalabasa. O kaya yung sayote. Bahala kayo paano gusto nyo, mamili kayo. Basta ako yun ang ginagawa ko po. Ano. Ayan. Apat sila ngayon, nanditong nanay. Nila nakita niyo yung nanay nila sa summer, ano. Ayan, ayan. Ayan yung nanay, ayan, ayan. Ito, si Summer. Ito yung dalawa naman, nasa tabi ko. Ito yung tatay, si Winter. Magandang panahon, malamig ngayon kasi umuulan. Kapon mainit, kinaliguan ko sila. Basta mainit, paliguan nyo rin yung mga aso kasi mainit ang dugo yan eh. Ito si Spring, si Chuding. Ito yung tatay, si Winter. Tsaka naman si, ang tawag dito. Ayan. Maganda, di ba? Si Summer. Mabait po ito. Ibang klaseng aso. Napakabait niya. Ito nagmana sa kanya, si Chuding. Nakakuha siya ng bait dito sa nanay niya. Ito, makulit ito. At yung anak niya isa, ito. Ito, makulit din. Nagmana sa nanay, sa tatay. Kaya kumbaga dalawa sila, mana sa nanay, mana sa tatay. Ito, makulit. Ayan. Hindi po, pagka kayo po, mag-aalaga ng mga aso. Kaya ninyo na magawa ninyo yung tungkulin. Gawin yung tungkulin ninyo, alagaan ninyo yung aso ninyo, huwag nyo kakainin. Po, pinakakain nyo, pagkatas kayo naman ang kakain. Huwag. Huwag ganon, alagaan nyo silang maigi. Yan, meron silang dog food na pinakakain ko. Yung aussie food at saka lamb. Maghalo yun, pinaghalo ko po yung aussie at saka lamb. Tapos meron din sila ng biskwit. Gusto nila ng biskwit, pinakakain ko sila ng biskwit. Kaya, basta gusto nila kainin. O meron pang paborito yan, cheese. Gusto nila cheese. Tinapay, lagyan mo ng cheese. Bigay mo sa kanila. Gusto nila. Gusto yun. Kaya pagkain nila, iba-iba. Hindi ako kagaya ng iba nagpapakain ng mga aso. Sabi nila, umaga daw, at saka gabi hindi. Itong mga ito, basta gusto nila kumain, meron silang pagkain lagi nakahanda, nandiyan lang sa tabi nila. Nakalatag, ikaka. Nakalatag, pag gusto nilang kumain, nagutom sila, hindi na sila tatawol-tawol pa. Kasi alam mo naman ang aso, pag tawol ng tawol, gutom. Unless na walang ibang tawa. Ito mga ito, meron sila lalagyan ng pagkain, nandiyan lang. Naka-display, anytime na gusto nila kainin, pwede kumain. Pagkas lagi sila may tubig.
Especially yung tubig, huwag nyo pababayaan. Gusto nila tubig. O, pagka may taparoon ang tubig dito, puro tubig malamig. Yung nag-iilo, gusto nila yun. Kasi mainit ang panahon. Yan. Ganyan pong pag-aalaga. Huwag nyo pakainin na tira-tira. Yung mga iba, tira-tira yung pinakakain eh. Bibigyan ng buto, wala na laman. Kung ikaw nga tawa, yung mo ng buto dahil wala na laman, bibigay mo pa sa aso. Di bale, di ganon. Ako hindi. Kaya nga pinakakain ko sa kanila, walang buto eh. Pero yung mga manok na 45 days, malalambot yung mga buto, yan, okay lang yan. Pero kung huwag nyo ibigay yung butong diretso, matitigas yun. Mamamatay ang aso nyo. Yung mga malalambot na buto ng manok, yan. Halimbawa, nagluto kami ng manok, kukunin yung mga buto na malalambot, yan, pipiliin ko, ibibigay ko sa aso. Pero dito sa matanda, hindi sa bata, bata pa yung mga iba eh. Yung mga bata, ano pa lang, 6 months sa 12, July 12, 6 months na sila. Okay, summer at winter, pwede ko makain yung mga buto ng manok. Pero yung malalambot, yung matitigas, yung tinatapon ko yung pa yung diretso, tinatapon ko yun, hindi ko pinakakain sa kanila. Mamamatay yung aso nyo ron. Yan. Maging sa mga buto ng baboy, yung patong malalambot, pinakakain ko. Pero yung matigas, hindi na. Yan. O kaya, yung laman ng baboy, pakain sa kanila. Kung nagluto kayo, halimbawa, nagluto kayo ng may gulay, yung gulay, alasin nyo, kainin nyo. Kaya yung laman ng baboy, ibigay ninyo sa aso. Yung mga magandang nag-aalaga ka, man, best friend nga yan eh. Kaya kung ginagawa ko, yung mga laman ng manok, kung isa kinakain ko sila, yung gulay, sa akin na lang. Pero yung mga laman, eh kasi, man, best friend nga eh. Magnanay to. Ayan. Mailig mag-ibod. Mabait itong nanay. Talagang ako nakakita ko ng mga aso pero ibang klase ito. Napakabait. Ayan, inimuro niya yung kanyang anak ko. Di ba, Summer? Napakabait po nito. Ito yung una naming aso. Kaya nung nagkaroon kami ng lalaki, si Winter. Nagkataon, nagland dito. Nagkataon naman pwede na siya. Sila lang kumana. Tinutulugan ko lang siya. Ay, si Winter, si Spring pa yan. Asan ba si ano? Ito nandito sa likod ko. Nagsosolo siya rito. Ayan, yung tatay yan. Ito kulungan nila ito. Paggabi. Para sa mga dalawa lang ito, yung mga anak. Pero yung dalawa hindi na nakakulong kasi sanay na eh, kasama na namin sila higahan. Kaya pag lumaki rin itong mga tuta na ito, si Spring at saka si Chudeng, hindi ko na sila gugulong, kasama na lang namin sila sa paghiga. Sige, hanggang dito na lang ang video. Ito po inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Sana po meron kayo natutunan. Senior, stroke at PW2D ako. God bless us all. Lagi po kayong manalagi sa Panginoon Diyos. Amen. God's good.